nanginginig sa takot, dininervyos ng tulotodo, dininervyos na. at hindi na makatulog itong si Martin Tambaloslos dahil malinaw na makukulong ito. Yes. Mapaparusahan po ito kasama kay Marcos at babawiin po ang mga ninakaw nilang kayamanan. At pagbabayaran nila ang kanilang kalapastangan na ginawa sa mga mamamayan. Yun, Talagang wala dapat pong lang. kakayanan si Martin Tambaloslos na malulusutan pa Dapat. ang nakaambang galit at paniningil ng papalit na administrasyon sa Yes. gobyerno nila ni Marcos. Kaya naman, todo ang kanyang pagkadisperado Yes, na puntuhan taranta na. ng tulotodo, ipitin ng ipitin ang kapwa mga kongresista, Yes, suhulan ng suhulan at kung ano-ano pang mga kabulastugan lamang maitulak. True, Ang totoo layunin yan. nilang mapapa-impeach at mapapa-convict sa Senado si Vice President Sara Duterte. Pero Yes. malabo na po yun. Yun. Sa Senado po, Buti na lang. tayo ay tumataya, hindi makukuha ang 16 votes 16 ng mga pala eh. senador. And ang kinatatakot talaga nila ng lubos-lubusan, nanininervyos sila mga kababayan, Talagang yun. ay ang pagkakaroon ng isa na namang Duterte brand Yes, of totoo. leadership Takot na takot sila sa kay pamunuan Inday ng Sara. ating gobyerno. Sa katauhan po ni Vice President Sara Duterte. Yun. Yan. Ano nga ulit ang binanggit ni Congressman Ito, Toby Chanco? 1 million times sigurado siya. 1 million times Mahirap pa yun, at hindi nila kayang arigluhin ang isang Sara Duterte. True. Ano po ang aarigluhin kay Sara Duterte na binabanggit ni Congressman Toby Chanco? Ito po yung pag-aariglo sa kaso Yes, sobrang dami at mga yan, pananagutang mga kriminal kaaway. na kakaharapin po ni Martin Tambaloslos. Of course, kasama dyan si Marcos at ang mga na-identify na kagrupo ng Yes, kanilang mga sobrang sindikato. Nakahanda po dyan si Vice President Sara Duterte. So, ayan na nga. Grabe tong sinasabi to ni Ka Eric. Kasi nga, totoo yan. Ninenervyos na talaga yan si Martin Romualdez. Hindi din makatulog. Payat na nga eh. Hindi din makatulog kung paano siya lulusot. Kasi nga, once na nakalusot at talagang si VP Sara ang naging presidente, utas talaga. May kalalagyan talaga sila. Kahit kasi nga itong sinasabi na to ni Toby Tiangco na 1 million %. Akalain mo yon? Hindi nila maaareglo si VP Sara. Ang ibig sabihin, yung mga ginawa nila ay hindi nila maaareglo si VP Sara. Kasi nga ang sinasabi, kaya sila ay nagkukumahog na humanap ng itatapat kay VP Sara. Dahil wala naman talaga silang pantapat, ay para ang kanilang, halimbawa, kung pumayag man si Lenny, o kung sino pa mang makuha nila, kasi si Lenny yung target nga nila eh, na may laban-laban daw kay VP Sara kahit na nag-aambisyon na si Risa Ontiveros. Kahit kung ano-ano nang ginagawa ni Ontiveros. Eh talagang ang gusto nilang kapalit nun ay hindi sila habulin yung sa mga ginawa nila. Yun yung pilit, yung gusto nilang masigurado eh. Kasi kung talagang sabi nga eh, kung maging presidente si VP Sara, siguradong pag hindi kulong ay mapapalayas ng Pilipinas itong grupo na to nila Marcos. Eh dapat lang naman sa dami ng ginawa nila. Kaya yan, kita mo, napakaganda kasi nga, sinasabi nila na sinecure na daw ni Sandro yung 108 na boboto sa Kongreso. O di okay. Sa Senado, malabo na. Kasi kung 16, malabo talaga. Hindi sila makakakuha ng 16 na boto sa Senado. Kahit pa si Soto at si Lacson magtumbling doon. Nanginginig sa takot, dininervyos ng tulotodo at Nanginginig hindi na na. makatulog itong si Natatakot Martin pa, no? Tambaloslos. Ninenervyos pa sa Dahil takot. malinaw na makukulong ito. Yan. Mapaparusahan po ito Kulang nga dyan ang kasama kulong kay eh. Marcos at babawiin po ang mga ninakaw nilang kayamanan. At pagbabayaran nila ang kanilang kalapastangan na ginawa sa Yes, mga dapat mamamayan. sobra naman kasi. Lalo na po ang pandurubo at pangungulimbat nila sa kaban ng ating bayan. Kaya very good itong statement ni Congressman Yes, Toby very Chanco. good talaga. Kahit It means paano. talagang wala pong kakayanan si Martin Tambaloslos na malulusutan pa ang nakaambang galit at paniningil ng papalit na administrasyon sa gobyerno nila ni Marcos. Kaya naman, todo ang kanyang pagkadisperado na punduhan ng tulotodo, ipitin ng ipitin Yes, ang desperado kapwa din. mga kongresista, suhulan ng suhulan at kung ano-ano pang mga kabulastugan lamang maitulak
ang layunin nilang mapapa-impeach at mapapa-convict sa Senado si Vice President Sara Duterte. Pero malabo na po yun. Yes, Sa Senado po, na. tayo ay tumataya. Yun. Hindi makukuha ang Wala. 16 votes ng mga senador. Ang sigurado lang nila mahilot dyan na pwedeng sumunod sa kanila, mababayaran at nabayaran naman yan dati pa at ginagamit na nga nila yan sa special Yes. agents operation nila ay ang una si Tito Soto, si Ed Yes, Bulaga, yan. si Ping Lacson. Yan, buboto ang dalawa na yan para mapakonvict si Sara sigurado yan. Duterte. Ay, mga Hindi special kumatsin. agents ng Malacanang yan eh. Ang pang-apat at pangatlo at pang-apat, ang magkapatid na tulpo. Yan, Apat. yung pa mga tulpo na yan. Tapos naman, itong si wala rin Ontiveros, naman palang... tsaka itong si Pangilinan. Nako, Oo. walang kwenta. Di, anim. Si Bam Aquino, baka mag-abstain yan kasi takot Yes, din may po yan, may pangarap pa ambisyon yan yan eh. Takot yan sa galit ng mga Sumasagot malawak nga na yan, political kahit base and papaano. support na manggagaling po sa mga Duterte Black Yes. and Duterte aligned na mga political forces and lalo na sa hanay ng masa. So, malamang ayaw niya magkaroon ng magnet of attack Yes, hindi laban naman sa kalaban mga ang Aquino ng mga Duterte talaga eh. followers and sympathizers. Yes. So anim lang ang sigurado nila. Si Hontiveros na ambisyusa, alam na natin yon. Si Kiko Sharon Cuneta, dalawa. Si Tuta Soto, si Yes. Lacson, apat. At ang magkapatid na Tulfo. Yun. O pagpalagay Yun mo ang may sigurado. makukuha pa silang apat. Yes, So, kung 10 apat lang. man. Ang pinaka most number na makakakuha sila ng vote of conviction. So, ang abstention sa pagboboto ay equivalent po sa no. Kasi kailangan 16 talaga ang boboto ng Thank yes you, Lord. to convict Kay Sara Inday Duterte. Sara na And talaga to. ang kinatatakot talaga nila ng lubos-lubusan, nanininervyos sila mga kababayan, ay ang pagkakaroon ng isa na namang Duterte Yes, brand of leadership takot talaga sa sila. pamunuan Lalo ng na ating si Inday gobyerno. Sara. Sa katauhan Talagang, po ni nako, Vice President Sara Duterte. Napakadaming lilinisin Ano nga sigurado. ulit ang binanggit ni Congressman Toby Chanco? 1 million times sigurado siya. Yes, 1 million Mahirap %. at hindi nila kayang arigluhin ang isang Hindi Sara talaga, Duterte. nako po. Ano po ang aarigluhin kay Sara Duterte na binabanggit ni Congressman Toby Chanco? Ito po yung pag-aariglo sa kaso Yes. at mga pananagutang kriminal True. nakakaharapin po ni Martin Tambaloslos. Of course, kasama dyan si Marcos at ang mga na-identify na kagrupo Yes. ng kanilang mga sindikato. Yes, Yung yung Gang of sindikato 6, no? nila. Plus 4, no? Ang Yes, mga kagaya yung nila mga- Dong Gonzales, JJ Suarez, Yung may ingay sa Stila Congress. Kimbo. Ito ang mga malita boys and girls ni Martin Tambaloslos. Ayan, hindi nila yan kayang arigluhin ang isang Sara Duterte. True. And that is the reason why ipinipilit pa rin nila ang kahit na ito ay wala ng patutunguhan, hindi naman talaga makukonvict si Sara Duterte sa Senado, nais pa rin nilang magsugal. Baka pa lang may mabibili pa sila na magdadagdag doon sa binanggit kong 6 or 7 na boboto. Kahit hindi man nila makuha ang 16 votes of conviction sa Senado, ay wawasakin nila at ipapahiya True. si Vice President Sara Duterte. Yan naman po talaga ang layunin nila. Nakahanda po dyan si Vice President Sara Duterte. So ayan na nga, halatang halata talaga na ninervyos na at di na yan makatulog si Martin Romualdez kasi nga yung pagtatakip sa kanya ni Soto, ni Lacson, nung mga congressman, ng mga galamay niya, ay hindi na niya kayang pagtakpan. Kaya yan na lang ang ginagawa niya. Talagang desperado na sila na kahit napakalabo na ma-impeach na si BP Sara, ginagawa pa rin nila sa Congress. Kasi nga, ang gusto rin nila, ang ikalawa naman gusto nila dyan, kung hindi man nila ma-impeach si BP Sara, ay sirain lang. At tagal na nilang ginagawa naman yan. 3 years na nilang sinisira, pero wala pa rin. Kita nyo naman, tumataas pa rin ang rating. Kaya yun, kahit na anong gawin nila, sabi ko nga, pag nakalusot talaga to, dahil makakalusot naman talaga na hindi talaga ma-impeach si BP Sara, utas, may kilalagyan talaga to. Yun ang kinakatakot nila, yung makaupo si BP Sara, maging presidente, kasi katulad nga ng sinabi ni ito, ang galing ni Kong Toby, no? Kahit siya ay, syempre, makamarko siya, tapos yun nga, may yung relative sila eh. Yung mga asawa yata yung magpipinsan, parang gano'n sila Martin. Pero siya kay Martin, ayaw talaga niya kay Martin. Kasi nga, ang sabi niya, dapat yun na imbestigahan. Kasi nga,
yung galaw ni Saldico, alam ni Martin Romualdez, ay syempre kasama na rin niya si Bongbong Marcos. So ngayon, sinasabi nga niya na 1,000,000% hindi nila maaareglo si BP Sara. Yung mga kaso na yung itong iskandal ng maleta, lahat yan, sabi nga din ni Atty. Rowena Guanzon, yung pinag-aawayan pa lang natin ngayon yung parang sa flood control pa lang sa DPWH, paano po yung mga ghost farm, yung mga market road, yung mga overpriced na mga dam, na mga school buildings, napakadami pa. Yung sa PhilHealth, yung ginakaw na gold, ang dami pa kasing pera. Tapos ngayon nga ang sinasabi, para daw, para may ginagawa na naman silang dahilan, parang minamadali na daw ibenta yung ibang, asset ng gobyerno. O diba, parang asan yung pera, ang dami, talagang uubusin talaga nila. Tapos ngayon nga, talagang sinusuhulan nila, binubusog talaga nila yung mga congressman. Meron na naman daw sabi nung anak ni Loren, sino nga ba to? Si Leandro, na 2M na naman daw na bonus para sa vacation ng Holy Week. Grabe. Ganun-ganun na lang talaga nilang kuhanin. Sobrang garapal talaga. Sabi nga ni Kong Mike, parang naging ginawa nilang natural yung pagkamal sa pera ng taong bayan. Sobrang sama. Kaya dapat talaga dito linisin, napakadami talagang lilinisin itong susunod na presidente. Pero okay lang, basta si BP Sara, kaya niya yan. Lalo na kung kukuhanin niya itong mga taong to. Kita kasi sa panahon ngayon kung sino yung taong tumatayo at may paninindigan, di ba? Kasi mga walang bayan dyan yung mga retired na sila General Pokis, yung grupo nila, yung basta nakalimutan ko yung pangalan ng grupo nila, yung mga yan. Tapos sila Kong Mike, yung mga talagang buwis buhay na talagang ngayon nga si Kong Mike, ang kaso daw niya 5 na yata kakalabas pa lang yan ayan, nauna na yan sila Atty. Glenchong, sila Atty. Vic, lahat yan may mga kaso na, basta't lahat ng mga nagsasalita at bumabati ko sa gobyerno, may mga kaso na yan. Yung iba nga mga attorney pinapadisbar pa nga nakakatuwa nga na ito si Atty. Rowena Guanzon na hindi nila mabalikan. Malupit talaga to, kahit grabe na yung pambabardagol nito kay Martin Romualdez, kay BBM. Noon pa niya sinasabi na bangag si BBM Hindi nila makasuhan to. Ang lupit kaya sinasabi siya yung Queen of Bardagulan diba? Pero nakakatuwa naman kasi nga malabo na yung impeachment ni BP Sara. Kanya na talaga to. May kalalagyan talaga tong sindikato na to ni BBM.